Karisma ni dating Pangulong Erap Estrada, wala pa rin daw kupas. Ano nga ba ang sikreto ng Erap Magic? Ano masasabi niyo sa kung ano man ang iniisip ngayon ng Palasyo at ng Liberal Party dito sa una? To have a strong democracy, there must be an opposition. Constructive opposition. Isang taon bago ang 2013 national elections, ang mga partido ni na Erap at Binay muling nagsanib puwersa. Maagang pamumulitika nga ba ito? Nabula naman po yun, di ba? Kami magkakasama sa ulo. Kami ni Pangulong Erap, yung PMP, si Senator Enrile, di ba? At saka yung PDP laban. At makijoin sa mga in na sports activities ngayong summer. Yuri pare, tanong nga. Ang lahat ng yan mapapanood ngayong gabi. Ako po si Lucy Cruz Valdez, ang inyong Jordan. Erap para sa mahirap. Bansag na nakadikit na sa tinaguriang President of the Masses. Pero mabango pa rin ba sa mga mahihirap ang pangalang Joseph Ejercito Estrada? Matinik na action star. May natatanging karisma. At pinakamamahal kita. At matalik na kaibigan ni Fernando Poe Jr. Ilan lang ito kung bakit nakilala si Joseph Ejercito Estrada o Erap ng mga tagahanga niya sa Pinilakang Tabing. Sisimulan natin ang ating kasaysayan. Angalagaan at ipagtatanggol ang kanyang konstitusyon. ang kanyang konstitusyon. Ngunit ang anak ng Tondo, iba ang naging kapalaran. Pangwalo sa 10 anak ng inhinyerong si Emilio Ejercito at kanyang may bahay na si Maria Marcelo, si Joseph Marcelo Ejercito. Ipinanganak siya sa Tondo, Maynila noong April 19, 1937. Dito hinubog ang kanyang pagkatao. Oh, doon ako pinanganak eh. Doon ako pinanganak. Kasi ang daming Sa politika Manugit, nag-claim ng Tondo, no? Pakikita ko sa yung birth certificate ko. Hindi ako sinungaling. Pero hindi ho kayo mahirap. Kailan ba maging mahirap ka para tumulong ka sa mahirap? Nung bata pa ako, 10 kami magkakapatid. Ako lang lagi nandun sa kanto. Kabarkada ko lahat yung mga squatter. So, kanto boy kayo, sir. Kanto ba yung tawag sa akin? Kaya- hindi naman kami mayaman. Middle class lang. Sa Tondo raw nabuo ang pagiging malapit ni Erap sa masa. Ang mga kapos sa buhay ang siya raw nagluklok kay Erap sa larangan ng politika. Before, ang mahihirap ang gumawa kay Erap. Totoo yan. Lahat ng mga kapatid ko, puro professional, doctors, lawyers, engineers, pharmacists. Ako lang college dropout. Nag-artista ako, minilate ako. Bagamat nag-aral siya sa Ateneo de Manila University at kumuha ng kursong engineering sa Mapua Institute of Technology, hindi niya ito natapos. Ito ang mastermind. Lupat na gumagawa ng whiskey super blend. Ang ngayon ay super blind na. Super blind. Ito maintindihan. Tinawag siya ng kinang ng mundo ng pelikula. Sa edad na 21 taong gulang, ang batang Tondo ay naging ganap na asyong salonga. Yan. Sabi ng yung mga burgis, yung mga mayayaman, yung artista, pambakya lang yan. So, totoo. Hindi na nakabakya, doon sa probinsya, nakasineras, nakapalang. Pero yun ang pumipila. Kahit na hindi pa uso air condition, puro surot pa yung sine. Nagtsatsaga para makita yung pelikula namin ni FPJ. So kaya kami sumigat bilang artista, nagkapangalan kami dahil sa mahihirap. Ngunit hindi lang sa Pinilakang Tabing tumabo sa masa si Erap, pati sa politika siya ang naging box office hit. Sa lungsod ng San Juan, nagwagi si Erap bilang mayor noong 1967. Nang mapatalsik ang mga Marcos sa Malacanang noong 1986, pinasok ni Erap ang Senado. Kinakailangan na po natin ngayon ang magkabuklod-buklod. Patuloy na umarangkada ang jeep ni Erap. Makalipas ang 5 taon, nahalal naman siyang vice-presidente ng Pilipinas. Dito nagsimulang binatikos si Erap na isang college dropout. Ngunit pinatunayan naman daw niya ang kanyang kakayanan nang siya ay gawing chairman ng Presidential Anti-Crime Commission o PACC ni dating Pangulong Fidel Ramos. Erap para sa masa.
Ito ang nagbigay sa kanya ng 11 milyong boto nang siya ay tumakbo bilang presidente ng bansa noong 1998. Mga kababayan, ang bagong Pangulo ng Pilipinas, ang kanyang... Sumakay ang masa sa jeep ni Erap at ang anak ng Tondo ang naging ika-13 presidente ng Pilipinas. Binabalaan ko sila. Walang kaibigan, walang kumpare, walang kamag-anak o anak na maaaring magsamantala ngayon. At ngayon pa lamang sinasabi ko sa inyo, nag-aaksaya lamang kayo ng panahon. Huwag niyo kong subukan. Maraming nagduda sa pamamalakad ni Erap. Midnight cabinet, iba-ibang asawa at tagong yaman. Ilan lang yan sa pinukol na mga alegasyon sa kanya. Ngunit ang pinakamalaking dagok ay nang siya ay akusahan noong taong 2000 ng kanyang matalik na kaibigan na si dating Governor Chavit Singson. No comment. Lumabas din ang alegasyon na may sikreto siyang bank account sa ilalim ng pangalang Jose Velarde. Roll call vote. Nagkaroon ng impeachment laban kay Erap sa Senado. Lalong pinagtibay daw ang mga ebidensya ng prosecution nang lumantad ang witness na si Clarissa Ocampo. I vote to open the second envelope. Sa EDSA 2 natapos ang pagkapresidente ni Erap. Sa pagbaligtad ng AFP at PNP sa kanyang pamumuno, minabuti ni Erap at ng kanyang pamilyang lisanin na ang Malacanang. Kasi ang nasisenso namin sa inyo, medyo malalim ho ang sama ng loob ninyo kay GMA, no? Kasi siya nga ang sinasabi nyo, dahilan ng inyong pagkakatanggal sa pwesto. Oo, talaga naman. Oo. It's already proven. Nung bumaba ako, I never resigned. Nag-leave lang ako temporarily para to avoid bloodshed. Ayoko mamatay. Dahil nakikita ko, yung mga mahihirap ang binabala nila para mamatay. Yung mga mayayaman, nakatago. Kaya sacrifice na ako, bumaba na lang para to avoid, para wag dumanak ang dugo, to avoid bloodshed, no? My duties as President of the Philippines. Sa pag-alis ni Erap sa Malacanang, tuluyang sumumpa si Gloria Macapagal Arroyo bilang Pangulo ng Bansa. Habang tuluyang nakulong si Erap sa Tanay Rizal, nahatulan siya ng habang buhay na pagkakakulong sa kasong pandarambong. Ngunit taong 2007 nang bigyan ng pardon ng Pangulong Gloria Macapagal Arroyo si Erap. Pero nangyari na ho yan at pinardon pa kayo. Ano ho ang masasabi nyo sa pagkakapardon sa inyo? Parang nung panahon na yun, sir, parang pasalamat din naman kayo sa pardon na binigay niya. Hindi ho ba? Hindi ko hiningi yung pardon na yun. I see. Sila nagbigay. So wala kayong tinatanong Siguro na utang na loob, ha? Wala. Siguro nagigilty na. Kaya nagbigay ng pardon. Makalipas ang 3 taon, muling pumasada ang jeep ni Erap nang siya ay muling tumakbo sa pagkapresidente. Gusto po ba natin na mga pinuno na walang tunay na pagkalinga at paglinga? Ang alkalde naman ng Makati na si Jejo Marbinay ang siyang kanyang napisil na vice-presidente. Nagulat no ang marami nung tumakbo ho ulit kayo sa pagkapangulo. Well, I want to vindicate myself. Gusto ko pakita na talagang wala akong kasalanan. Kung sakali mananalo ko, maituloy ko yung programa ko para sa pag-ulad ng ating bansa, para makatulong sa mga mahihirap. Dahil ang nangyayari, mga 5% lang humahawak na ekonomiya natin. Sila lang yung mayaman ng yumayaman, at yung mga mahihirap, pahirap ng pahirap. Sa kabila na kamo, sa kabila na. Pero anong ibig sabihin nun na nakapag number 2 pa rin si Erap sa kabila ng kakulangan ng pondo? Ganun pa rin ho ba sa tingin nyo ang lakas ninyo sa mahirap? Meron pa rin ng Erap magic kung tawagin. Palagay ko, isang pagpapatunay niya na yung mga
charges laban sa akin, ay hindi naniniwala ang taong bayan. Ngunit natalo man noong nakaraang halalan, hindi ito ang nagpapigil kay ERAP para magbuo muli ng partido ngayong taon. Ang United Nationalist Alliance Coalition o UNA Coalition. Kasama niyang muli ang matagal nang kaalyado sa politika na si Vice Presidente Jejo Marbinay. Bakit ho kayo nagsasanib puwersa ulit with Vice President Binay? Kayo ba may balak pang tumakbo ulit? Wala naman balak ko tumakbo. So hindi kayo sasama dito sa election preparations na ito? Alam mo, kasi si Vice President Binay, nagkasama kami, no? And then we joined forces in the last 2010 election. Siya naging running mate ko, and I could see that we have the same vision. Sa pagkakabuo ng UNA Coalition, lalong lumakas ang bulong-bulungan na tatakbo bilang alkalde ng Maynila si ERAP. It's possible that you just might run as mayor. Well, I'm still seriously thinking about it. Kasi baka yun ang kahuli-hulihang ikang paglilingkod ko sa sa makakatulong din sa administrasyon. Kung paggandagandahin natin ang capital city, at marami din mahirap dyan sa Maynila. Nakikita mo dyan sa Tondo. Yung mga tao nagmahal sa akin dyan, hindi ako iniwan. Ang ganun ang karang eleksyon. Lahat ng eleksyon, hindi ako iniiwan. No? Ngunit para sa mamamahayag na si Ellen Tordesillas, mas maganda kung maging tagapagpayo na lamang si ERAP ng UNA Coalition. Ako kasi dapat si ERAP mag-retire na eh. Marami naman din hindi. Ako kasi, nobody is so important na mamamatay yung Pilipino pag hindi ka tumakbo. Di ba yung ganon? Dami-dami naman dyan eh. Ba't kailangan pa siya? Ay, mag-retire na lang siya. Kumuha na lang siya ng isang bata na mas na leader na i-endorse niya. Yun ang tulungan niya. Bakit daw si Nitos? Well, there's nothing wrong. Staunch ally siya ni Gloria Arroyo. There's nothing wrong. Una-una, those who are criticizing the impending entry of Congresswoman Mitos Magsaysay under the UNA slate must look at the mirror first. Balik-tambalan ang 2010 running mates na sina dating Pangulong Joseph Estrada at Vice President Jejo Marbinay. Gaano na ba kahanda ang pambato ng binuong United Nationalist Alliance? Kasama, hindi na tayo si EDSA nagtapos ang laban. Hindi kailanman ikinaila ni Vice Presidente Jejo Marbinay ang pangarap niyang maging presidente ng Pilipinas sa 2016. Ang pagkakabuo ng United Nationalist Alliance Coalition o UNA ang mas lalong nagbigay ng linaw sa mga planong politikal ni Binay. Ang United Nationalist Alliance o UNA Coalition ay ang pagsasanib puwersa ng Partido Demokratikong Pilipino o PDP laban at puwersa ng Masang Pilipino o PMP ni dating Pangulong Joseph Estrada. Ito ang partidong ginamit ni ERAP at Binay nang sila'y tumakbo noong nakaraang halalan. Sure, everybody okay? Para kay Vice Presidente Jejo Marbinay, hindi na dapat magulat pa ang mga tao sa koalisyon nila ni ERAP. Nagmula naman po yun, di ba? Kami magkakasama sa ulo. Kami ni Pangulong ERAP, yung PMP, si Senator Enrile, di ba? At saka yung PDP laban. Malalim na raw ang pinagsamahan nila ni ERAP. Sa huling halalan, si Binay na binansagang dark horse bilang vice-presidenteng kandidato ay nilampaso ang manok ng Partido Liberal na si Mar Rojas. Bukod sa walang kapagurang pangangampanya sa kasulok-sulukang munisipyo, isa pang strategiya ni Binay noon ay ang tinatawag na sister cities. Ito ay ang mga bayan at distrito na malapit at matatag ang relasyon sa kampo ni Binay. Pati raw si ERAP nakinabang sa sister cities na strategiya ni Binay. Kaya nga kung makita mo sa survey, come from behind silang dalawa eh. Tansya ko nahatak pati si ERAP dito. Aside from the fact na si ERAP, may sarili talagang constituency
isang core constituency na hindi nagbabago. Yung may personal na loyalty sa kanya. Hindi man nanalo sa pagkapangulo sa nakaraang eleksyon si Erap, malaki pa rin ang papel na gagampanan niya sa UNA Coalition. Ano ang magiging papel ng ama ninyo dito sa pagsasanib puwersa na ito? Well, I think not just because he is my father, he still has this charisma, no? Sa lalong-lalo na sa masang Pilipino. Wherever he goes, even in the remote barangays, remote cities, remote municipalities, talagang kilala pa rin siya. Hindi lang si Vice Presidente Binay ang nagpapahiwatig ng mga plano niya sa 2016 presidential elections. It's within your powers to surrender it to this impeachment court today. Pati ang 12 senador na kandidato raw ng UNA Coalition sa halalan ng 2013 ay pinangalanan na. Kabilang dito sina Senador Coco Pimentel, Representative J.V. Ejercito, Representative Mitos Magsaysay at Juan Miguel Zubiri. Nagpapasalamat po ako sa kanila dahil siguro nakikita nila na makakatulong po ako. Ngunit naguluhan ng mamamahayag na si Ellen Tordesillas kung bakit ang mga dating magkatunggali sa politika ay siyang magkaalyado na ngayon. Nawindang naman ako dun sa kanilang sa kanilang composition, yung mga kandidat, yung initial lineup nila. Kasi nandun si Mitos Magsaysay, nandun si Zubiri, nandun si Coco Pimentel. Hindi ko alam kung may prinsipyo, may moralidad silang tinatayuan. Ngayon pa lang daw ay may kiss of death na ang mga kandidato ng UNA Coalition dahil ang ilan dito ay kaalyado ng dating Pangulong Arroyo. Si Binay, lumaban kay Gloria yan eh. Diba? Kaya may karapatan din siya minsan mainis dun sa mga nagsasabi na dinidikit siya ngayon kay Gloria. Kaya lang naman, paano naman hindi sabihin na ano pa ito nangyari? Tumama na ba sa kay Gloria? Kasi nandun si Mitos Magsaysay. Si Mitos Magsaysay, hindi na bali niya kasama siya ni Gloria, no? Hindi kapagtanggol siya ni Gloria eh. Kaya, I mean, kung kasama mo kasi sa partido yan, parang ini-endorso mo siya, di ba, for the Senate. So di parang binibigyan mo ngayon si Gloria Arroyo ng isang supporter sa Senado. Pero biglang nag-iba ang ihip ng hangin nang tanungin namin ito sa dating masugid na tagapagtanggol ni PGMA. Kaalyado, pero hindi staunch alay. Kasi ang naglalagay lang naman ng word na staunch media eh. Hindi naman ako. Maybe it belong to the same party, but it doesn't mean that we have the same manner of approaching things and we have the same principles. Maski ang isa pang anak ng dating Pangulong Estrada na si San Juan Representative J.V. Ejercito at maaaring tumakbong senador sa tiket ng UNA Coalition, hindi rin komportable na makakasama niya ang kakampi ng dating Pangulo na siyang nagsakdal sa kanyang pamilya. And I have to be honest, no, na nung nalaman ko makakasama rin ang ilang sa mga dating kaalyado ni GMA, sabi ko, I feel uncomfortable kasi, alam mo, 9 na taon kaming lumaban no, sa tiwaling pamamahala ni Gloria Arroyo. 9 na taon kaming pinahirapan, 9 na taon kaming ginipit. No, kaya, sana maintindihan ako ng aking mga kasama, siguro yung sa loobin ko lang, pero in the end, I will respect and I will trust the wisdom of Vice President Binay and the party heads, no? Kumbaga yung mga senior. Salitang ito. Sinisiguro naman daw ni Binay at ng kanyang ama na ang kanilang mga isasali sa koalisyon ay may magandang performance at track record sa politika. Ako as a president of PNP, I'm willing to accept her as one of the senatorial candidates of PNP. Bakit gusto nyo malinis ang pangalan, hindi dapat makabit ang pangalan sa Well, korupsyon? first of all, GMA si Mitos naman, hindi naman, kahit kailan, hindi naman na-involved sa graft and corruption. Pero hindi rin niya kinukondena si Gloria Arroyo na marami nga nagsasabi at na isa kayo ron na corrupt. Ako talaga sinasabi ko, she's the worst president the Philippines ever had. Nasa pagsikat at pagluto. Hindi naman daw banta sa kasalukuyang administrasyon ang partidong binuo ni dating Pangulong Estrada at Vice Presidente Binay. Ito ay ayon kay Liberal Party spokesperson at representative ng ika-4 na distrito ng Quezon na si Lorenzo Erin Tañada III. Masyadong malayo pa ang eleksyon. Kami naman,
meron po kaming ginagawa na party building sa nakikita po namin mas makakatulong sa pagdala ng agenda ng ating Pangulo, lalo-lalo na sa pagdating po ng halalan. Yung binabanggit po ng PDP Laban na may listahan sila ng mga kandidato, ito po ay posibleng mga kandidato pa lamang. Para naman kay ERAP, dapat lang may isang partido na binabantayan ang administrasyong nakaupo. Ano masasabi niyo sa kung ano man ang iniisip ngayon ng Palasyo at ng Liberal Party dito sa una? To have a strong democracy, there must be an opposition. Constructive opposition. Yun naman ang amin, constructive. Sa ngayon, maaga pa para malaman kung ano talaga ang kahihinatnan ng una coalition. Magsama-sama man ang mga dating magkakaaway sa politika, sana ang laging tandaan ng mga kandidato ay ang pagsilbihan ang sambayanan at hindi ang kanilang pangsariling interes lamang. With the sumo, you get directly towed by the boat. We can ride 2 sumo simultaneously, and the 2 riders can fight each other. That's why they call that sumo. Kayak surfing at longboard. Narinig nyo na ba ang mga sports na yan? Yan ang mga hit na sports activities na dapat subukan ngayong summer. Halos isang buwan na lang at tapos na ang summer, pero hindi pa huli ang lahat para sa mga di pa nakakapagbakasyon dahil may mga nauuso ngayong extreme summer activities na talagang magpapasambit sa iyo ng it's more fun in the Philippines. Dito sa Nasugbu, Batangas, ang dagat ang madalas dayuhin ng mga bakasyonista. Pero may bagong kakahiligan ng mga bumibisita sa paraisong ito. Ang sumo surfing. Sumo surfing is a new item. Actually, it's the only towable in the world that you wear. With the sumo, you get directly towed by the boat, and you are able to surf on the wave. We can ride 2 sumo simultaneously, and the 2 riders can fight each other. That's why they call that sumo. It's a little bit like wakeboarding. The difficult part is just to take off. But while you take off and you surf on the wave, you have no dragging effect. So it's not that difficult to ride. Nakilala namin ang mga bakasyonistang sina Rod, Janiel at Eliana na game subukan sa unang pagkakataon ang sumo surfing. Pinaalalahanan muna sila ni Mark ng mga dapat gawin bago sumabak sa tubig. You need to be at least 16 years old because you have a bit of force when the boat tow you. So 16 would be the good age. Pinasuot din muna sila ng mga safety gear. At ilang sandali pa, handa na sina Rod, Janiel at Eliana sa kanilang ultimate sumo surf experience. This is it! Si Rod mukhang hindi na kinaya ang hampas na mga alon. Maya-maya pa, si Eliana naman ang sumubok pero bigo rin. Samantalang si Janiel mukhang tatagal sa pagkapit. Sa kakaibang thrill na naranasan sa pagsusumo surf, siguradong uulit-ulitin daw nila ito. Saya, magandang experience kasi talagang lalabas yung yung strong build ng katawan mo. Kailangan kasi strong fit ka eh. Kasi hinihila ka, kailangan ng power din. Tapos lalo na pagka medyo pa lumiliko, papakanan o pakaliwa, kailangan one hand lang.
So medyo yung pressure nandun sa isang handang. So, for me, sulit naman siya kasi pwede mo siyang hatiin kahit 2 at a time. Worth it naman yung pag-sumo. Sulit naman daw ang babayarang 1,300 pesos kada 15 minuto na maaari namang paghatian ng hanggang 2 surfers. Yeah, Philippines is a good place. First, the manpower, it's really nice. You have hard worker here. Still, running water sport here is definitely cheaper than to run it in Europe. And you can offer reasonable price. Then you won't be able to do it in Europe. Here in Philippines, even during raining seasons, you have nice sunny day. So you can still operate almost 10 months a year. Kung sa sumo surf nasubukan ang iyong lakas ng kapit, sa cliff diving, tapang ng apog ang sisipatin dahil pagtalo nito sa isang mataas na bato na ang babagsakan, malalim na tubig. Papunta kaming Kawayan Cove. Tara, sama kayo. Matagal na raw naririnig ng grupo ni Cholo ang tungkol sa cliff diving. Kaya naman, hindi raw sila nagdalawang isip na subukan ito. Dahil first time nilang subukan ito, sinuutan muna sila ng life vest para masiguro ang kanilang kaligtasan. Walang natural na namin. Yuri pare, tanong ka. Yan. At nang handa na sina Cholo, walang bayad ang cliff diving. Kinakailangan lang daw rumenta ng bangka patungo sa isla para masubukan ito ng 1 to sawa. Kaya naman sila Cholo nag-enjoy ng husto sa paulit-ulit na pagtalon. Subukan nyo, sobrang sarap. Kaso kailangan na ng lakas ng loob. Pero pag subukan nyo, tuloy-tuloy na. Mula Batangas, punta naman tayo sa bayan ng Mercedes sa Camarines Norte. Kung dati, sold na raw ang mga turista sa kayaking na simpleng pagsasagwan lang sa dagat, ngayon mas lalo raw nila itong ginawang exciting. Kayak surfing naman ang pinauso. Okay, yung kayak surfing kasi, nag-start siya last year. Pero ang idea lang namin is just plain kayaking lang na on still water. Hindi namin akalain na since ang Mercedes ay nakaharap sa Pacific Ocean, malaki yung waves niya. So pagdating namin dito sa may Pampang, yung mga kayak, kusa siya syempre magsusurf. Si Mark Dan ang isa sa mga unang sumubok ng kayak surfing dito sa Camarines Norte. Aminado siyang hindi biro ang sports na ito. Mas extreme ang kayak surfing kasi unang-una kailangan mo ng malakas na power para sumabay sa alon. Ayun. Bukod sa hahamunin ng lakas ng iyong bisig, kinakailangan din daw matutunan ng bilis sa pagsasagwan at tamang pagbalanse sa kayak para hindi lamunin ng mga humahampas na alon. Safe naman. Una may suit naman silang mga safety gears like life vest. Tsaka hindi naman ganun kahirap matutunan kasi magpapadel ka lang yung tamang pagpadel, mas madaling matututo. Kung nahihirapan naman sila, madali nilang malalaman kung anong mali nila pa nagpapadel sila. Ang magkaibigang Mark at Bernie, maaga pa lang ay sinuong na agad ang mga alon sa baybayin. Puspusan ang kanilang pag-iensayo dahil sasali sila sa isang lokal na paligsahan ng kayak surfing. Hindi na sana masyado nagpapakasiguro kasi karamihan na lalaban dito mga fisherman. Siyempre sanay sila masyado sa tubig dagat.
Umaasa sina Mark na malalagpasan nila ang nakuhang premyo noong nakaraang taon sa isang open kayak surf competition. Mas malakas yung ano nila, yung mga ginagawa nila. Kasi yung mga gawa nila, mga kahoy yung yung bangka nila, samantalang fiberglass. Kaya medyo sanay sila sa pang-araw-araw nilang ginagawa, mas sanay sila sa paggawa ng Pero kumpiyansa kami sir na mananalo kami bukas. Maganda ang salubong ng araw ng paligsahan para kina Mark at Bernie. Dumaan muna ang lahat ng mga kalahok sa isang elimination round. Ang lahat ng mananalo maghaharap-harap sa championship round. Pasok sa ikalawang pwesto sina Mark at Bernie. Ilang sandali pa, sinimula na rin ang kampyonato. Sa umpisa, tila nangunguna sina Mark at Bernie. Pero mukhang determinado rin ang ilan sa kanilang mga kalaban. Kinalaunan tila kinapos na ng hininga ang dalawa at unti-unti nang nalaglag sa hulihan ng karera. Unang pasok sir, napakaganda ng pasok namin kasi nangungunahan na kami. Pagdating namin sa may gitna, medyo alangan kami. Umagal kami ng masyado dun sa may gitna. Sir, malakas yung yung alon niya, hindi bumabasag pero talagang ang laki. Para kayong hinduyan dun sa alon. Ngunit nang malapit na sa finish line, tila nag-iba ang ihip ng hangin. Taob yung dalawa. Pag nakatabi itong mag-isa, Nagsitauba ng mga nangunguna sa karera, kaya naman nabigyan ng kaunting pag-asa sina Mark at Bernie. Ngunit isang malakas na alon ang humamon sa kanila. Yung alon niya, isang di pa lang, nandiyan naman yung isa. Tapos biglang babasagan kami sa ulian. Pagkabasag, nandiyan naman, nakasunod na naman. Hindi man daw sila nagwagi ngayon sa karera, mas mahaba pa raw ngayon ang kanilang panahon para lalo pang makapag-practice. Hindi na raw kailangan pang lumayo o mangibang bansa para lang mag-enjoy. Dahil sa dami ng mga pwedeng pagpili ang gawing activities ngayong summer, talaga namang it's more fun in the Philippines. Malinis na pangalan, paninindigang walang bahid at tibay ng dibdib. Mga pamanang dapat nating ipasa sa susunod na henerasyon. Hanggang sa susunod na Martes, magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Lucy Cruz Valdez, ang inyong Joto.